hindi man lang dumanas kailanman. Magmahal ng tapat at di man lamang nasaktan. Yan ay sadyang bahagi ng karanasan. Minsa'y nagdaraan, paano mapagagaan? Puso mo ay buksan at sa pagpapatawad pilaan. Muling buksan ang pusong minsa'y nagtampo. Mamamasdan muli ang kagandahan ng mundo. Walang habling mananatiling nasa iyo, basta't limutin mo anumang sakit nito at ipaanod mo sa agos ng panahong tumatakbo. Morning, Jim. Morning. Ay, Magandang morning po, Doktor. It's going to be a very busy day. Obviously. Give me 5 minutes to catch my breath, ha? Dali lang po. Oh, laki. Oh, kumusta naman si Aris? Nag-reconcile na kami. Good. Huwag ka masyado nagiging silosa. Bait ng tao eh. Mabait pag natutulog. Ay, siya nga pala, Jim. Nakontak ko na yung best friend ko, si Christy. So? Anong taon to? Makakalimutin ka na ba talaga? Di ba 1 linggo ka nang walang nurse? Na-mention ko sa'yo yung best friend ko, may inclination sa pediatrics. Mag-iisang buwan nang naghahanap ng trabaho. Sabi mo, papuntahin ko rito para ma-interview mo. Oo nga pala. What's your name again? Christina Monson. Dalaga, maganda katulad ko. Nag-iisa na sa buhay. Ang ibig ko sabihin, walang nanay, walang tatay. Kagabi, lumipat siya dun sa tinitirhan ko. Ayaw nang bumalik ng States. And she wants to work as soon as possible. Sinabi mo na lahat ng tungkol sa kanya eh. Bigyan mo naman ako ng chance na ma-interview yung tao. What time did you set the meeting? Tinawagan ko na. She's coming any minute. O yung pasyente, papasukin mo na. Mrs., pasok na ho kayo sa loob. Susie, late na ba ako? Just in time. Halika, kanina ka pa iniintay ni Doktor. Boss, this is my friend, Christy. Hi. Hi. Christy, sino yung tumawag sa telepono kanina? Wrong number, hindi pa boyfriend mo yung tumatawag. Ay, naku, it's 8:30. Wala pa si Aris. Talaga, kung di ko lang mahal yung lokong yun, di ako magtatagal sa kanya. Very unpunctual. Paano naman yata, pag nauuna rito yung tao, hindi ka pa nakabihes. Pwes, ikaw naman maghintay ngayon. Lambingan namin. May away ng away. Loka. Pagkatapos ng away, reconciliation, kisses become sweeter. Luka-luka! Mamaya, tuluyan kang iwanan yan. Sige, ikaw rin. Oh, yan ang hindi mangyayari. 1 in a million yata ako. Kailan ba kayo talaga pakakasal, ha? 1 taon pa. Kailangan mag-ipon muna kami. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan makapalang bulsa. Nagtataka nga ako sa'yo, Christy. Ang laki na sinusweldo mo sa States, ayaw mo nang bumalik doon. Samantalang dito, magkano lang isisweldo sa'yo ni boss. Wala pa sa kalingkingan ng sweldo mo sa States, ha? Oo na. Pero sa tingin ko, magugustuhan ko ang trabaho ko. Money doesn't matter. Lalo na pag ganun ang magiging boss ko. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo, Dr. Jaime Andrada is a very much married man. Kaya kung masama ang tama mo sa kanya, forget it, Christy. Oh? Huwag mo akong lokohin. You should meet Meding, the wife. Pretty, educated, virginal beauty. 4 na taon na silang kasal, pero walang anak. Bakit? Aba, malay ko, hindi naman ako ganun kachismosa. Kaya hindi ko alam kung sino sa mag-asawa may diferensya. O, baka siya na yan. Oh, Susie, si Romeo mo! Hala, galit na si Susie. Kanina ka pa niya iniintay. Alam mo naman yan eh. Hindi makatiis na hindi ako makita kahit isang segundo. Siya nga, ah. Uy, totoo nga ba yung balitang magtatrabaho ka sa clinic ni Jim? Totoo. Ano ba? I'm sure- Tayo na. Teka. I'm sure magugustuhan mo ang trabaho mo. He's a very nice person. Halika Tayo na. Sige, alis ka na. Sige. Sige, bye. enjoy. Rosa? Ako na mag-aakyat ngayon. Pahinga ka na rin. Teka nga pala, sabihin mo nga sa labanera natin, wala akong mahagilap na panyo ni Doktor, ha? Pakicheck mo nga yun.
Oo, nagtataka nga ako sa lusing na yan eh. Pati mga napkins nawawala. Sige. Patayin mo na rin mga ilaw dyan sa baba, ha? Oo. O ano, nagsisipilo ka na dyan, eh. Nagpakyat ka pa ng snacky rosa. Di magsipilyo ulit. Halika na. Hmm. Diyan na yung snack mo. Thank you. Teka, ikaw ba'y uminom na ng gamot mo? Ay, hindi pa nga pala, Ito no? mo? What? Ang puso ko. What an irony. What a big irony. Isa akong doktor pero hindi ko magamot ang sakit mo. Sasawa ka na ba? Alam ko, matagal ka na nagtitiis. Alam ko, matagal mo nang gustong magkaanak tayo. At nanganganib ang buhay mo. Huwag mo kong iwanan. Huwag mo kong iwanan, please. No. No, never. Never. Phone call for Dr. Santos at Dr. Santos phone call at Let
Nag-away ba kayo ni boss kanina? Christy, don't tell me. So what? In love ako eh. Gusto ko siya. Iisa o dadalawa lang bang babae na in love sa lalaking may asawa? Nakakahiya ka. Hindi. Tapat lang ako sa sarili ko. Kasalanan ba? Oo, dahil may asawa ng pinili mo. Susi, hindi namimili ito eh. Pero sa kaso mo, itong dapat mamili. O ano, sasama ka ba bukas? May party sa kanila? Natural. Hi. Congratulations. Hi. How are you? Enjoy yourselves. Hi. Thank you very much. Hi. Thank you for coming. Thank you. Hi. Congratulations. Congratulations. Happy anniversary. Congratulations. Hi. Siya nga pala, this is my new nurse, Christy Monson, my wife. How are you? Congratulations. Thank you. I hope you're all having a nice time. Please, please. It's okay. please. Hi, Jim. Uy, upo na tayo. Thank you. Congratulations. Thank you. Oh, Everyone here, huh? go ahead and have a seat. Enjoy yourselves. Hoy! Hi. Darling, what's wrong? It's all right, it's all right. Rosa, listen. Kamusta, misis mo? She's fine. Recovering fast. Eh, bakit lagi kang nauunang umuwi sa amin? Eh, magaling na pala siya. Naghihintay eh. Nagdidemand ba siya umuwi ka na maaga? No, she's not demanding. Gusto ko lang umuwi na maaga. Nakakaingit kayo mag-asawa. Hindi ka pa kasi mag-asawa eh. Masyado kaya yatang pihikan eh. Talaga? Meron nga akong gusto eh. Kaya lang hindi na siya malaya. Stop it, ha? Baka mamaya may makarinig sa'yo, biro ka ng biro. Akala nila totoo. Alam mo, Jim, duwag ka. Mawawala na yata ang respeto at paghanga ko sa'yo eh. Hindi tatalab sa akin ang provocation mong yan. Maski sabihin mong bakla pa ako, hindi kita papatulan. Under ka ba ni Miding? Christy, I'm a good sport. Sabihin mo ng pinakamasakit sa akin, huwag mo lang idadamay ang misis ko rito. Dr. Arnaldo, please proceed to ICU. I'm sorry. Dr. Arnaldo, Galit ka ba? ICU right away. Silly. Barrios, Mrs. Barrios, Pilya ka? Pikon ako. That's it. See you tomorrow. Night. Pikon, ha? Rosa? Ding? Hi. Andiyan ka na pala. How was your day? Okay lang. Mm. Mauna na ako sa inyo. Sige, Jim. Night, boss. Ay, siya nga pala. Your lecture tomorrow starts at 9 instead of 10 as previously scheduled. Okay, Dok. Okay. Bakit? May problema ba? Ewan ko. Laging lulugo-lugo eh. Bago ka magtatanong dyan, let's go. Christy, sasabay ka ba sa amin? Hindi na. Sige na, mauna na kayo. Marami pa akong aayusin kailangan bukas eh. O sige, Christy. Sige, bye. Bye!
tulungan mo ako. Bakit ngayon lang, Jim? Si Miding. Hindi niya maibigay ang pangangailangan ko. Mahalaga ka sa akin, Jim. Mahal kita, Jim. Gagampanan ko ang mga pagkukulang ni Miting. Good evening. Hi. Wow, bulaklak. Sige, Anong Nick. okasyon? Nasa sala. Hi, love. Hi. Sorry, love, ha? For what? For being a neglectful husband. Hindi kita natawagan kanina, eh. Thank you. Ngayon lang naman nangyari yun eh. I understand, Jim. Siguro marami kang pasyente, right? Right. Mukhang pagod na pagod ka. Pahinga ka na. Actually, galing ako sa isang meeting, eh. I'm planning to invest in a new business. Anong... Medical equipment. Somebody's offering me his business at a very reasonable price. We started negotiating today. Ingat ka, Jim, ha? Mamaya ang business niyan, monkey business. Aris, huwag muna tayong bumaba, oh. Bakit? Eh, saan tayo pupunta? It's too late. Baka umagayan dyan si Jim. It's getting worse, Aris. Ginagawa na nilang motel ang bahay namin. Will you please stop being prude and naive? Shut up! Eh, ikaw nga, dalaga ka eh. Hanggang sa oras na to, nasa labas ka pa ng bahay. At least sina Christy at si Jim, nasa loob. Aris, dalaga nga ako, pero binata naman ang kasama ko. Eh, kailan ka naman aalis? After 2 weeks, inihahanap lang ako ni Jim ng matitirhan. Nang taguan ka mo. Taguan na akong taguan! Susie, will you please stop being dramatic? Pinahihinto na ako ni Jim sa pagtatrabaho. Sa Batangas na raw niya ako ititira. At ikukuha raw niya ako ng maid. At every weekend, pupuntahan daw niya ako doon. Pag malapit na raw ako manganak, ay doon na raw siya titira. Sa akin. Baka bumalik lang ako dito sa Maynila para dumalo sa kasal ninyo ni Aris. Huwag na, nakakahiya naman. Ano ka ba? Kinakausap ka ng matino kung ano-anong pinagsasabi mo? I'm getting what I want and you're not happy. Mahal ko si Jim, alam mo yan. Mula nang makilala ko siya, nag-obsession ko na siya, Susie. Hindi naman daw niya ako pababayaan eh. Ano pa bang masama doon? Ang ginagawa mong masama. Nang-agaw ka ng asawa ng may asawa. Isang tahanan ng winawasak mo. Isa kang kirida. Kirida, masamang babae, kabet, number 2, dalagang ina, kulasisi. Ano bang gusto mong marinig? Immoral. Oo, immoral ako. Umiibig ako, Susie. Kriminal. Pareho kayong dalawa ni Jim. Mga kriminal. Kriminal? Kailan pa naging krimen ang pag-ibig? Hindi pag-ibig, Christy. Adultery. Yun ang krimen. At ang lahat ng krimen ay pinagbabayaran. Akala ko ba ikaw ang pinakamatali kong kaibigan? Ako nga, Christy. Kaya nga nagsasalita ako sa'yo ng ganito eh. Naku, sir. Oh. Ba't ngayon lang kayo? Eh, marami tayong trabaho, eh. Hoy, Opo. iba pinagbiling ko sa'yo, ginagawa mo. Opo. Di ba sabi niyo wag ako magpapakita kay ate dahil naglilipa siya? Good. Naku, tago nga ako ng tago eh. The best. You're late. Magdamag ako hindi nakatulog sa paghihintay sa'yo kagabi. Ang usapan natin, Sabado ng gabi ang dating mo, Linggo ng hapon ang balik mo sa Manila. For your penalty, Lunes ang uwi mo. Bago mo ako parusahan, alamin mo muna kung bakit hindi ako nakarating dito kagabi. May sakit na naman si Miding. Wala. Nag-close lang ako ng business deal sa medical equipment. Yung sinabi ko sa'yo ng araw, while I'm buying it, Tony Malyari is going to manage it for me. Hinahire ko na rin yung kaibigan mo si Aris. Siya nga pala.
Kinukulit ako ng si Aris. Bakit daw hindi kita pinabayaang dumalo sa kasal nila? Sana sinabi mo ang totoo. Paano, bago kami nagkahiwalay ni Susie, sinabi niya sa akin na wag akong attend ng kasal nila dahil isa raw akong masamang babae, Christy. immoral, kulasisi. Christy, please. Pwede ba pahingayin mo muna ako bago ka maglabas ng sama ng loob mo? Ang layo-layo ng biyahe sa Maynila, oh. Pagod na pagod ako. Pagod na rin ako, Jim. Hindi biro ang magtago rito. Maghintay. I'm beginning to hate this arrangement. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Kamusta na yung kaibigan ko? Good. Okay naman. Minsan nga puntahan mo siya ron. Galit pa siya sa akin eh. Pag malamig na ulo niya, pag nanganak na. Jim, binibigyan ka ba ng problema ni Christy? Ha? Jim, matagal na kitang kilala. Ano na naman ba ang bagong demand sa'yo ni Christy ngayon? Jim, payong kapatid lang. Malalaman din ni Midingan lahat. Hindi ba mas mabuting sa'yo na niya malaman kaysa sa ibang tao pa? Sino makatindi lang nagbalita sa'yo? Wala, Jim. Wala. Sino siya? Si Christy. Bakit? Bakit, Jim? Gusto ko magkaanak. Nagalaw ko siya. Biding. Hindi tayo maghihiwalay. Ang mahalaga lang sa akin ay magiging anak namin ni Christy. Yun lang. Mahal kita, mahala ka sa akin. Mahal kita. Hello? Okay, we'll discuss this matter in our next meeting. The design and manufacture of the equipment, the oxygen systems for our medical services site. Tony, magkano bang kailangan natin funding? About... Excuse me, Jim. Long distance call from Batangas. Bakit daw? Si Christy, manganganak na raw yata eh. Ha? Ikaw nang bahala rito, ha? Naku, sir, mabuti dumating na ho kayo. Nanganak na ho ang ate. Babae ho ang anak. At ang ganda-ganda. Naku, sir, kamukha ko pa ho yata. Ha? Dumating ka pa. Kung namatay kami mag-ina, Christy. kung sinamang palad kami, dapat kasi nung makalawa ka pa. Baka mabinit ka sa ginagawa mong yan. Ilang telegrama ang pinadala ko sa'yo. Pinaliwala mo. Nagmartir na naman siguro asawa mo, no? Pinigilan ka at nagpapigil ka naman. Christy, ano ba nangyayari sa'yo? Pag-iusap lang. Huwag mo sumbatan ng mga taong walang mali katulad ng Biding. Di wala tayong narinig sa kanya. Tinanggap niya ng tahimik ang sitwasyong ito. Ang layo-layo nito, ang tagal ng biyahe, ang dami kong trabaho. Christy, kailan ba ako lubusang maintindihan? Kailan? Narito na ako.
Insecure na insecure ako. Natatakot ako dahil nararamdaman ko parang inanakan mo lang ako. Pagkatapos wala na. Bakit? Malakas na ako, Jim. Wala nang panganib. Malakas na ako. Ano na nga ulit yung pangalan binigay niyo sa bata? Sandra. Yan ang gusto ni Christy. Sandra. Short for Alexandra. Ang ibig sabihin nun, helper and defender of mankind. It's a very good choice. An excellent one, rather. Sayang. Ikaw na sana nag-iina ni Sandra. Wala namang anak si Christy, lumabas ng tunay na pagkatao niya. She's not only demanding, she's very, very possessive. Mahal na mahal ka lang siguro ni Christy. Gusto raw niya ihayag sa buong mundo na ako ang ama ng kanyang anak. At sa susunod, anong gusto niya gawin ko sa'yo? Hiwalayan kita? Siya ang hihiwalayan ko, Miding. Wag, Jim. Alang-alang sa bata. Kung may anak lamang sana tayo, Miding. Napatawad mo na ba ako? Jim, kailan mo kami dadali na anak mo sa Maynila? Padalang na ng padalang ang pagpunta mo rito eh. Nung araw, pleasure, sarap. Ngayon, ordeal, hirap. Saka natin pag-usapan yung pagbalik ko. Ayokong gabi sa kalye. Nangako kang ihahanap mo kami ng bahay sa Maynila. Naiinip na ako dito, sawang-sawa na ako sa mukha ni Inday. At saka baka gusto mo naman mag-long distance dito pagdating mo sa Maynila para malaman ko naman buhay kang dumating doon. Christy, kailan ba ako darating dito na hindi mo sasalubungin ang iyong galit? At kailan naman ako alis dito na nakangiti ka? Sige. Tuloy na ako. Hindi ka man lang bahalik sa anak mo. Yeah. Sandra? Sige. Bye.
pinaparito ni doktor para ibigay ito sa inyo. Sulat po yan at saka pera. May sakit po kasi si Mrs. Andrada, kaya siya po nag-aalaga. Kailan daw siya pupunta rito? Wala po nasabi sa akin baka narito po sa sulat niya. Ma'am? Sabi ko, bingi ka ba? Alis na ako. Inday, Ate? luluwas ako ng Maynila. Ikaw muna ang bahala kay Sandra. Bakit, ate? Yang amo mo, hindi itong perang kailangan ko, hindi itong kailangan namin ng aking anak. Ilang buwan na siyang hindi sumisipot dito. Dinadaan ako sa pera-pera, sulat-sulat. Oh, baby. Sana sinama mo. Mabuti pa. Tatawagan ko si Susie sa bahay. Sasabihin ko doon tayo mag-lunch. Tsak na matutuwa yung kaibigan mo. Aris, magulo ang isip ko ngayon. Si Jim ang gusto ko makausap. Miss, sino ang gusto niyong kausapin? Excuse us, gentlemen. Mamaya natin pag-usapan ito, Mala. Christy, Atty. Malyares ang aking general manager. Yan si Christy. How are you, ma'am? Please sit down. Cristina Monzon Andrada. Mrs. Jaime Andrada. Buntis na si Miding. 2 months na, Christy. Mahina ang kanyang katawan, kaya kailangan bantayan ko siya. Isang araw na lang ang binibigay mo sa amin ni Sandra sa loob na 1 linggo. Nagpapalya ka pa. Delikado ang kanyang lagay, kaya kailangan bantayan mabuti. Wag na lang ako, Jim. Si Sandra. Kailangan din siyang alagaang mabuti. Sabik kang magkaanak. Binigyan kita. Ngayon babaliwalain mo. Hindi, Christy. Mahal ko anak natin. Mahal mo si Miding. Mas mahal mo siya. At ako, ano ako ngayon sa'yo? Ginawa kong lahat dahil gusto kong lumigaya ka. Of course, you made me happy. Pero hindi mo naman maialis sa akin matuwa dahil magkakaanak na kami ng tunay kong asawa. Okay. Ililipat ko kayong dalawa mag-ina dito sa Manila, pero pakiusap lang, Christy. Tandaan mo mabuti ito. Huwag mong guguluhin si Miding. Ikaw ang ama ni Sandra. Hindi ko nakakalimutan niya, Christy. Ganon din naman si Miding. Nag-isilang mo si Sandra. Kinausap ko siya. Sabi ko, hiwalay na kita. Pinigilan ako ni Miding. Ang sabi, wag daw. Alang-alang sa bata. Wag daw. Bibigay ko ang mga kailangan ninyo, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Hindi tayo mag-iwalay, but this time strictly on my own terms. Huwag ka mag-iiskandalo, sapagkat si Miding pa rin ang tunay kong asawa. Siya ang mas higit na may karapatan. Malaki utang natin sa kanya, Christy. Magbayad tayo. O bakit? May nararamdaman ka ba? Ha? It's nothing. It's all right. The usual pains. Are you sure? Mm-mm. Buti pa huwag na akong tumuloy dun sa party. Itong taong ito, para ka naman hindi doktor eh. Due pa ako in 2 weeks, diba? Sige, lumakad ka na. Bigay mo na lang ito kay Sandra. Sabihin mo happy birthday. And kiss her for me, ha? Okay. Oh, ha? Kung ano to naman, tawagan mo na lang ako sa telepono. Alam mo naman ang numero doon, di ba? Ingat ka. I love you, baby. Bye. Bye. Okay lang kayo? Nice. Oh, would you? Kain na kayo. Bakit po? Tawagin mo si Rosa! Dali! Rosa! Rosa! Senyora! Bilis! Bakit? Rosa! Diyos ko! Rosa! Tawagin mo si Doktor! Tawagin mo siya kina Christine! Dali! Senyora? Ano po kayo?
narinig eh. Rosa? Rosa, ano? Ah, si Dr. Andrada. Teka, sandali lang ha. Ate. Si ano daw ho? Si Dr. Andrada. Busy eh. Sabihin mo busy. Importante daw ho eh. Sino daw yan? Si Rosa daw ho. Yung katulong ni Kuya Jaime. Di, gisingin mo ito para mag-alap. Hello? Box na nga pala yung mga equipments. Pina-deliver na doon sa ospital. Oo, kanina na-deliver na namin. Ako yung isang katulong dito. Kumita ba kayo dyan? Well, so far so good. Teka muna, tatawagin ko si Dr. Andrada. Eh, Christy, demanding pa ba? Magbabago pa yan. Doktor, nasa ospital po si ma'am. Dinugo po at manganganak na po yata. Ha? Nagdesisyon na kami kahit wala ka pa, Jim. Buhay ang inaagaw namin. Napakataas ng BP ni Miding. Babae ang anak mo. 7 pounds and normal. Jim, serious ang condition ni Miding. Comatose. Pero gagawin namin ang magagawa. Doktor, ano pong nangyari sa inyo? Excuse me. Bakit hindi mo ako tinawagan? Alam mo naman ang telepono ni Christy. Tumawag po ako doon, doktor. Sabi nung sumagot sa akin, yung pangalawang katulong doon, sandali lang daw at tatawagin niya kayo. Eh, matagal po akong naghintay, hindi kayo sumasagot. Kaya nga ho, itinawag ko na lang ng ambulansya si Miding. Nakitawag nga lang po ako sa may kapitbahay. Mula rito sa ospital, kinukontak ko kayo kina Aling Christy, pero talaga yatang sira ang telepono doon. Eh, kung man kayong puntahan, hindi ko alam ang address. Yung numero lang ng teleponong alam ko. Doktor, hanggang ngayon, hindi pa nagkakamalay si Miding. Tahan na, tahan na. Rosa! Tahimikin mo yung batang yan! Pinatitigil ko na, doktor. Eh, ayaw eh. Eh, siguro naghahanap ng magulang, Dok. Oo nga pala, natatandaan ko nung buhay pa si Ma'am. Sabi niya, gusto niya Roxanne ang pangalan ng bata kong babae. At saka yung opisina niyo pala, tawag ng tawag dito. At saka yung Aling Christy, tawag ng tawag dito. Nagtatanong kung kailan daw ba kayo pwedeng makausap. Kung kailan daw ba kayo pwedeng lumabas ng bahay, Dok. Naku, umiyak ang baby ko. Tahanan dito ng yaya, tahanan, ha? Tahanan. May bilin ba siya para sa akin? Oo nga pala. Sabi ni Doktor, huwag na raw kayong pupunta sa opisina. Basta't buwan-buwan, ihatid ko ang pera at... Hindi ako mukhang kwarta. Hindi itong kailangan ko. Soli mo! Hindi, labas mo lahat ng maleta. Lalayas tayo dito. Lilipat tayo ng bahay.
ano kailangan mo? Dito kami titira. Ha? O bakit, Rosa? Ano nakakasyak doon? Kung may karapatan ng batang yan, may karapatan din ng batang ito dahil iisa ang kanilang ama. Eh, teka, tatawagin ko muna si doktor. Teka muna, ihanda mo muna ang silid namin. Ha? Inday, pasok mo lahat ng maleta rito, ha? Yun, dalhin mo rito. Sige, pasok mo. Anong gulo lang to? Kiss sa daddy. Huwag mo idamay ang bata. Balis ka na. Hindi. Kahit patayin mo kami, hindi na kami aalis. Wala na si Miding. Matagal na. May karapatan sa pamamahay na ito ang batang ito. Dito kami. Kakahiya ka! Hindi nakakayang ipagtanggol ang isang inosenteng batang tulad nito na anak ko at anak mo rin. Gusto kong lumaki ng normal si Sandra. Palagi may nakikitang ama. Permanenteng bahay. Buong pamilya. Hindi na tayo mabubuo, Christy. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa amin. Dito kami. You're disgusting. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Isipin mo ang gusto mong isipin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Dito kami. Paglalaban ko sa lahat ng korte ang karapatan ng batang ito. Inday, dalhin mo na ang mga gamit dito. Isunod mo sa akin. Sir? Sir, saan na kwarto namin? Rosa? Anong kailangan mo? Ikaw. Jim? Jim. Matagal nang patay si Miding. Nung buhay siya. Alam kong minahal mo rin ako. Kung hindi, hindi magiging tao si Sandra. Ngayong wala na siya. Bakit mo ako pinarurusahan? Pati sarili mo. Pinahihirapan mo. Nung buhay pa siya, pumayag akong itago mo ko. Ikaya. Pero ngayong wala na siya, dapat lang na ipaglaban ko ang aking pag-ibig. Jim, hindi ako naniniwalang tuluyan mo nang isinara ang iyong puso. Buksan mo, Jim. Buksan mo ulit. Kailangan mo ko. Kailangan din kita. Nagpapakababa ako dahil mahal kita.
kailanman magmahal ng tapat at di man lamang nasaktan. Yan ay sadyang bahagi ng karanasan. Mahal na mahal ka lang siguro ni Christy. Gusto raw niya ihayag sa buong mundo na ako ang ama ng kanyang anak. At sa susunod, anong gusto niya gawin ko sa'yo? Hiwalayan kita? Siya ang hihiwalayan ko, Miding. Wag, Jim. Alang sa bata. Kung may anak lamang sa tayo, Miding, napatawad mo. Buksan ang pusong minsa'y nagtampo, mamamasdan muli ang kagandahan ng mundo. Walang hapding mananatiling nasa iyo, basta't limutin mo anumang sakit nito at ipaanod mo sa agos ng panahong tumatakbo. Alalahanin mong ang buhay natin minsan lang, dusa't ligaya'y kakambal ng nilalang. Mahit mong hawakan ng ligaya't sayang kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya't buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas magugulat ka pa paggising mo, ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba't bawat tao ay may kani-kanyang paraiso? Matagal ko na pinag-isipan ng bagay na ito, Christy. It's about time Sandra becomes my legitimate child. Kasal, Jim? Hindi. Jim? Walang kasal. Isipin mo ang kinabukasan ng ating anak. That has been my priority ever since. Alam mo yan, Jim. Lalaban ba ako? Magpapakababa ba ako ng ganito? Kakainin ko ba ang aking pride kung hindi dahil sa aking anak? Anak mo, anak ko. Kung hindi ka, Sandra, tatanggapin mo kita rito. Magtatagal ka ba sa bahay na ito? At tatanggapin ko ang kahihiyang ito? Oh, ilan taon tayo magkasama sa isang bubong, Christy? Dahil sa anak ko. Kung hindi kasal, ano, Jim? Jim, Madali intindihin ang dokumentong yan. palalabasin mong tunay siyang kapatid ni Roxanne at Panganay namin ni Miding. yun lang ba ang paraan? Sa batas ngayon, magkapantay na ang legitimate at illegitimate children. Kailangan pa ba ito? Mas malaking bahagi ang mapupunta kay Roxanne sapagkat siya ang tunay na anak namin ni Miding. Ang gusto ko pagpatay na ako, pantay lamang sila ni Sandra. Mahirap bang intindihin yun? Pinatatawa mo ako. Ang totoo, pinagmamalupitan mo si Sandra. Ipinagkakait mo sa kanyang tunay niyang ina. Christy! Ikaw ang magiging malapit sa ating anak kapag hindi mo tinanggap ang puposisyon na yan. Inilalayo mo sa akin si Sandra. Inilalayo mo si Sandra sa isang maganda at maayos na kinabukasan. Pwede ba yung susi? Bakit may mga papeles pang kailangan pirmahan? Mga dokumentong... Pwede ba? Yan ang nagpahamak sa'yo. This time, isip mo naman ang gamitin mo. Pero paano nga, Susie? Anong gagawin ko? Alam mo, Christy, kung ako nasa lugar mo, pasasalamatan ko pa si Jim. Anong... Susie? Alam ko ang takbo ng isip ni Jim. Ang sabi mo ay natanggap na niya ang kanyang dalawang anak. Well and good. Hayaan mo. Celebrate and be happy, Christy. Jim has accepted Roxanne. Dahil na-accept na niya na matagal nang patay si Miding. Finally, nasarado na yung lumang libro. Ngayon naman, Jim is accepting your child. Ngayon, bagong libro, bagong umpisa. Ayaw mo nun, lumalaki yung pag-asa mong mapatawad ka niya.
Dahil no matter what, kahit na libu-libong dokumento, the fact still remains, ikaw pa rin ang ina ni Sandra. Siguro nahihiya pa lang sa'yo si Jim at hindi niya masabi at maipakita sa'yo na mahal ka pa rin niya. Pero malakas ang kutob ko, mananalo ka. O, si Aris na yata yan. Huli ka, Tom. Pasok. Hi, Oh, Tommy. sweetheart. Hi. Luto na ba? Malapit na. Halika, pasok. Halika na. Oh. Hi. Hi, Christy. Hi, Aris. Hi. Ay, Christy, this is our Baby friend ko. Tommy. Hello. Hi. Teka, paghahain ko na kayo. Tom, maupo ka muna. Samahan Papalit lang kita. ako. Okay. Now. These are your copies of the documents. Ano ito? Para saan itong cheque? Well, a token. Plus your allowance next month. Bakit hindi ka magbakasyon somewhere? Kaya lang hindi mo maisasama si Sandra. Dahil ayon ba sa mga dokumentong ito, mula sa araw na ito, hindi ko na siya anak. Jim, ayon sa mga papeles na ito, si Sandra ay anak niyo na ni Miding. Pero wag mong kalilimutan, ako pa rin ang tunay niyang ina. O, ayan ka na naman. Hanggang ngayon ba hindi ka pa nagbabago, Christy? You always overreact. Okay, pare. Wala nang problema. Etong passport mo. Etong sa'yo at para sa dalawang bata. Your plane leaves at exactly 6 a.m. Dito ka muna sa amin hanggang gusto mo. Ikaw naman kasi sinabi ko na sa'yo noong pa, huwag ka na magtiis sa bahay na yon. Naroon ang anak ko eh. Things will pass, Christy. Hindi ka man pinalayas ni Jaime. Magkasama pa rin kayo mag-ina. Hindi kayo magkakahiwalay ni Sandra. Eh ano pa ba itong ginagawa sa amin ni Jim? Salamat ho. Ate Christy! Naku, Ate Christy, mabuti dumating ka. Dahil pilit ko kayong kinukontak eh. Bakit? Umalis na ho sila, sina Kuya Jaime kasama si Sandra at Roxanne. Pupunta na daw ho sa States, hindi na babalik dito. Ate, Diyos kong buhay to, ate. Aling Rosa, saan kayo pupunta? Ano pang gagawin ko rito? Alagaan kayo. Si Atty. Millares. Ayun ho. Atty. Millares, nasan si Jim? Nasaan ang anak ko? Saan niyo sila dinala? Attorney, nakikiusap ako sa inyo. Bigay niyo sa akin ang kanilang address. I'm sorry. Pinapangako ko na Jim na magiging confidential ang lahat. Pati nga kanyang address sa States. Sumusunod na ako sa utos. Kahit na nga sa kaibigan mo si Aris, walang sinabi si Jim bago siya umalis. Attorney, Talagang wala akong alam, Christy. Si Atty. Millares naman, matatag, napakalihim. Talagang wala akong makuhang information sa kanya. Kahit slip of the tongue, talagang wala eh. Sa palagay ko, sarili mo na lang dapat mong isipin. Umiikot pa ang mundo, Christy.
Anong gagawin ko? Kailan kaya ulit tayo lalabas? It's been ages ever since. Sabi sa akin ng mag-asawa, ngayon ka lang daw ulit lumabas ng bahay. Ano na pa mga kinuwento nilang lahat sa'yo? Tungkol sa akin. Well, marami. Buong buhay ko, Tommy. In a way, yes. That's unfair. Sila walang kinakwento sa akin tungkol sa'yo except isa ka raw balo. A workaholic. You own and run a publishing company. Your family is abroad. And, ano pa nga ba? Nasabi rin ba nila sa'yo na at present wala akong attachments kahit na kanino? Are you proposing, Tommy? Bakit ngayon mo lang itinanong yan? Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa akin, Tommy. Susie and Darius, they spared you of the ugly stories about me. Kung ipapako mong buhay mo sa nakaraan, walang mangyayari sa'yo. The dead is for the dead, the living is for the living. Tingnan mo, Christy. Kumuha ka ng 1 milyon na kabayo at ipahila mo sa mga ito ang isang pangyayari sa buhay mo na nawala na. Hindi ka lang pala isang publisher eh. Saka rin makata. Kasi you're motivating me to be one. Honestly, Christy, tell me, are you still in love with Jim? By the way, Iris told me you're looking for a job. By coincidence, I have an opening at the office. If you're interested, you're welcome to it. Buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas, magugulat ka pa paggising mo. Ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba't bawat tao ay may kani-kanyang paraiso? Alalahanin mo ang buhay natin minsan lang. Dusa't ligaya'y kakambal ng nilalang. Mahigpit mong hawakan ang ligaya't sayang. Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas, magugulat ka pa paggising mo. Ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba't bawat tao ay may kani-kanyang paraiso? Kung nasaktan ka man, yan din ay daraan. Puso'y muling buksan at sa pagmamahal mo Maganda rin pala ito pag naayos na. Pwedeng gawing hangout. Lokong Di ba, to Tommy? Gagawin pa tong beer house. Ngayon, Susie, alam mo na kung saan mo hahagilapin yung mister mo. Habang nagle-labor siya sa ospital. But this is really a nice place, ha? Maganda ang vibes. Hindi katulad doon sa malaking bahay. Kawawa naman si Inday, naging bantay sa isang sementeryo. But not for long. Aris? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ito, Christy. May nakuha akong balita kay Atty. Malyares. Uuwi na raw sina Jim at ang mga bata. Pagkaraan ng 3 taon. 3 taon. Makikita ko na rin ang anak ko. Makikita ko na rin si Sandra. Sino kaya nag-aalaga sa kanila?
Welcome, sir. Welcome. Ay! Ano, Naku, kamusta si kayo Roxanne, rito? ang laki-laki na, oh. Sige, babaan niyo na lahat yan. Naku, ang dami-daming dala. Naku, ang gaganda ng mga bata. Inday, Opo, sir. ayusin mo yung kwarto ng Ma'am Helen mo. Opo, naayos ko na po. Ayusin ko ulit. Ma'am, halika kayo. Halika. Samahan kita sa kusina. Jim, I'll just look around. Sure. Mama, hintayin niyo ako, ho? Sige. Sandra? Ate. Hinday, si Sandra. You remember this house, Roxanne? It's beautiful, no? It's so hot here. Roxanne? Tita Helen, who is she? Roxanne, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si... Nasaan ang kapatid mo, si Sandra? Nasaan si Sandra, ha? Nasaan si Sandra, please? Si Sandra? Naku. Sandra, ang laki-laki mo na. Kiss naman sa mami, oh. Alam kong hindi mo na ako makilala. Matagal na tayo hindi nagkita. Hindi mo na matatandaan ang mami. Pero, Sandra, Helen, again mo sa... sige naman, please. Jim, teka muna. Somebody, she's crazy. No, Sandra! Teka muna, Jim. Anak ko yan. Shut up! Anak ko yan. Halika! Bakit ba? Pasok tayo rito. Hindi! Bakit ba nilalayo mo sa akin ang anak ko? Hindi ako papayag! Wala sa mga papeles na pinirmahan ko na ihihiwalay mo sa akin si Sandra. Jim, alis na muna ako. Sige, thank you. Pag-usapan yung mahusayan, ha? Sige, Christy. I'll see you at the office tomorrow. Kanina pa naghihintay ang taxi. Babalik ako rito, Jim. Forget it. Umalis ka na rito, di ba? Dahil wala kayo. Pero hindi ko isinusuko ang karapatan ko sa bata. Christy, gusto mo bang isa-isahin ko sa'yo ulit? Kung pumirma ka, sumuko ka na. Padalawin mo ako rito, Jim. Ngayon ako muling nakikiusap sa'yo. Payagan mo akong pumunta rito. Umalis ka na. Tuloy. Jim? Jim? Ready na kami? Oo, sandali lang. Siya pala. Siya ang pinatay ni Christy. Napakabait nito si Miding. Hindi ko siya makakalimutan. Dahil ba sa hindi mo makalimutan ang kasalanan na gawa mo sa kanya? Helen, I love her so much. I'm sorry. I didn't mean to. Lalakad na ba tayo? Yeah.
Dito nakalibing ang mami ninyo. Remedios Andrada. That's right. Lagi tayong dadalaw dito at lagi tayong dadasal para sa mami, ha? Daddy, kailan babalik ang mami? Sinabi na nasa heaven na mami, ah. Ano ka ba? Sandra, don't talk that way to your kid sister. Come on, let's pray for mommy. Christy, Kilala mo ko. not quite well, I guess. Tinanong kita kay Jim. At siniraan na niya ako sa'yo. Gusto ko lang malaman ng background. Para aware ako sa nangyayari at mangyayari sa aking paligid. Para alam ko kung paano magre-react. Isa pa, gusto ko malaman kung saan ako tatayo. Ikaw ba ang napili niyang gawing ina nila Roxanne at Sandra? Christy, Kawawang babae. kinuha niya akong tutor ng mga bata. Bantay, tagapag-alaga. Bukod sa mga tungkuling yon, wala akong Sinungaling. Ano ang akala mo sa akin, bulag? Walang pakiramdam. Pareho lamang tayong babae, Helen. Are you that desperate? Ang anak ko. Alam kong sa'yo lumaki ang aking anak. Pero ito ang tandaan mo. Mababawi ko rin si Sandra. Sandra. Hanggang kailan, Miding? Patawarin mo na ako. Patahimikin mo na kami. Managin mo na ang isipan ni Jim. Helen, meron lang akong aasikasohin sa opisina. Ikaw na munang bahala rito. Siya nga pala. Kailan ba gusto mong umakyat ng Baguio? Bahala ka, Jim. It's about time I show you around. Diba usapan natin sa Amerika, sasama ka sa amin dito. Pero itutur kita. Nagbibiro lang ako. Sige. Siya nga pala. Huwag kang magkakamali magpapasok dito ng kahit na sinong tao. Lalong-lalo na Christy? Jim, one of these days, malalaman din ni Sandra ang buong katotohanan. Matatalino ang mga anak mo, lalo na si Sandra. Pag natapos na ang mga panahon ng fairy tales, pag tinanong ka ng anak mo, anong gagawin mo? Papayag ka bang masumbatan ng iyong mga anak? Jim, ginusto ba ni Christy na mamatay si Miding? Ikaw rin, Jim. Pero hindi lang si Christy nagkasala kay Miding. Ikaw rin, hindi ba? Dalawa kayo. Helen. Let's put it this way. You two were partners in crime. Walang dapat magparusa, walang dapat parusahan. Jim, maawa ka sa mga anak mo. Lalo na kay Sandra. Pinarurusahan mo rin ang mga bata. Marami na palang nasabi sa'yo ang babaeng yan. Wala, Jim. Nasabi ko lang ganito dahil ang iniisip ko ikaw. Baka makatulong ako sa'yo. Guguluhin ni Christy ang buhay mo. If you'll excuse me. Tommy, may mairerekomenda ka ba sa aking magaling na abogado? Why don't you just slip over it? Hindi ko tutulugan ang kasong ito. Paano ako matatahimik ng ganito? All things pass. Nakalimutan mo na ba? Emotional ka. Emotional si Jim. Mali lang siguro ang timing nyo kanina. Kaya nagkaganon kayo. Kailan pa, Tommy? Ilang taon pa?
Mag-aanim na taon na si Sandra. Hihintayin ko pa mag-10, 20, 50. Kailan ko matatalo si Jim? Kailan matatapos ang problemang ito? I'll be frank with you, Christy. Ang totoo, hindi si Jim ang problema eh. Ikaw ang problema. Ano? Sabihin mo sa akin hindi mo na mahal si Jim. At pag nasabi mo yun, tapos na problema. O no, sumagot ka! Think about it. Yun lang, Christy. Isipin mong mabuti. Kung hindi kita nakikilala, iisipin kong isa kang baliw. Ang pagkabaliw mo kay Jim, is it really worth it? I'm leaving now. Antayin ko tawag mo. And if you don't call me, alam ko na ibig sabihin nun. Ate? Inday, salamat. Kamusta anak ko? Mabuti, ate. Let me go! Let me go! Hindi naman kita kilala eh! Sandra, ako ang mami mo. Ako ang mami mo, hindi ba, Inday? Oo nga, Sandra. Hindi ba? Oo. Isusumbog kita kay Daddy. Bakit mo siya pinapasok dito? Galit sa'yo ang Daddy! Oo, alam ko. Pero pati ba ikaw? Sandra, please don't go. Mahal kita, anak. Ako ang mami mo. Hindi ikaw! Patay na ang mami ko! Ate, mabuti pa tsaka ka nalang bumalik. Baka mapahamak tayo nito eh. Talagang ayaw sa'yo ng bata. Sandra, sumama ka sa akin. Mamamasyal tayo. Manonood tayo ng sine. Kakain tayo sa labas. Bibili kita ng maraming damit. Ibibili kita ng laruan. You like dolls, di ba? You like dolls? Di ba, Sandra? Di ba? Sasama ka sa mami? Ha? Bibili... Ayoko! Ha? Please, Sandra. Tangan mo ako! Ayoko sa'yo! Ayoko! Sandra, mahal ka ng mami. Susumbog kita kay Daddy! Ayoko! Ano ba yan? Leave the child alone! Will you leave my child alone? Hindi, pasok mo bata. Walang hiya ka. Sino ka ba sa buhay namin? Mahigpit na pinagbili ni Jim na huwag magpapapasok ng kahit na sino dito. Umalis ka na. Kung karapatan din lang ang pag-uusapan, mas may karapatan ako sa pamamahay na ito. Dahil ako ang ina ng anak ng iyong amo. Tama na. You sound like a broken record. Sagutin mo ko. Sino ka at ano ka sa bahay na ito? Katulong ka ni Jim sa paglaso ng isip ng anak ko. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit hindi mo ituro sa anak ko ang katotohanan na buhay pang tunay niyang ina? Wala tayong dapat pag-usapan dahil hindi kita kilala at hindi mo ako kilala. I've got nothing to do with your personal problems. Babae ka rin, Helen. You should know how a woman suffers. Lalo na ako. Isa akong ina. Maawa ka. I'm sorry. I don't know how a mother suffers. Please go. Hindi siya titigil, Jim. Nangyayari na ang sinabi ko sa'yo noon. Nung nasa States pa tayo, kahit minsan hindi ko inisip na mangyayari ang ganitong gulo. At ayoko masangkot sa gulo, Jim. Nagsisisi ka ba sumama ka sa akin? I've never been accused of such things in my entire life. Christy's insisting that you and I are, you know, that way. Na hindi lamang si Sandra ang inagaw ko sa kanya, kundi pati na rin ikaw. Pabayaan mo siya mag-isip kung anong gusto niya. Matutulungan mo ba ako? Jim. I want Christy out of my life once and for all. Kung pakakasal ka sa akin. Jim, stop kidding. No. I'm not kidding. You're not even in love with me. Tayo magpapakasal. Walang pag-ibig. Dahil lamang sa babaeng nanggugulo sa buhay mo. Mahal ka ng mga anak ko at alam kong mahal mo din naman sila. Helen, pwede tayo magsimula dyan. Matagal tayo magkakilala at matagal tayo magkasama. Tulungan mo ako. Walang magbabago sa sitwasyon. Sa papel lamang tayo magiging mag-asawa. Hindi kita hahanapan ng kahit na anumang bagay. At wala kang magiging tungkulin bilang isang asawa. Sandra? Roxanne? Magmula ngayon, hindi na Tita Helen tawag niya sa kanya, ha? She will be your mommy. Daddy,
Yes, she and I were getting married. Very soon. Magpapakasal na kami. Day, ano ba nangyayari dyan? Wala po. Natuwa lang po ako. May nanay na ang mga bata. I love you, Tita Helen. Hindi, Tita. Ang sabi ng Daddy, ma'am na natin siya. Totoo ba sinasabi mo? Sumusumpa ako sa lahat ng mga anghel at santo sa langit, ate. Ang hypocrite ang babaeng yan. Nagsinungaling pa sa akin. Ako rin nga, ate. Ang akala ko, isisang santa. Yung pala, nasa loob din ang kulo. Kunyari pa. Pero, talagang may interes siya kay doktor. At hindi ako nagkakamali, ate. Ang talagang interes niya ay ang kayamanan ng doktor. Lalong mapapalayo sa akin si Sandra. Ano pa nga ba? Kaya nga ako tumawag ako kaagad sa inyo eh. Dahil sa kabila ng pangyayari, sa inyo pa rin ang loob ko. Kailan daw ang kasal? Gamitin mo na yung kotse and go straight to the city hall, ha? Malilate lang ako ng konti. I'll be there at about 9 o'clock. Meron ako importante conference. Okay. Sa ating church wedding, I promise, hindi mangyayari ito. Kids, come on. Sama sa Mami Helen. You behave, ha? Let's go. Bye. Jim? Jim, sandali lang. Jim, please. Bante mo. Please, Jim, gusto lang kitang makausap. Sandali Wala, lang po, Mama. mag-iskandalo lang yan. Jim, hindi ako mag-iskandalo. Gusto lang kita makausap. Abante Jim! mo! Teka! Sandali lang ho! Jim, please! Nakikiusap ako. Sandali lang! Jim, parang awa muna. Gusto lang kita makausap. Jim, please! Para iwasan mo! We'll have to wait and see. But I think he'll be okay. Thanks, Doc. Welcome. Jim. Helen, Hindi ka mapapatawad ng mga bata kapag nawala si Jim. hindi siya mamamatay. Napakalaki ng kasalanan mo. Hindi ko gusto ang nangyari. Gusto ko lamang siyang makausap. Sabi ng doktor, he's okay. He's out of danger. Ano pa ang ginagawa mo dito? Ano pa ba ang kailangan mo? Aalagaan ko siya, Helen. Hindi papayag si Jim. Dalaga ka, Helen. Alangan na ikaw ang magbigay ng mga personal na pangangailangan ni Jim. Maraming special nurses na makukuha ka. Helen, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan pa bang lumuhod ako sa harapan mo? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Alam mo, Jim, you'd recover faster kung sa labas ka na Maynila magpapahinga. How about Baguio? O sa tabing dagat, sa Bataan, sa vacation house ninyo. Oh, ba't di mo kinakain tong pasalubong namin? Kumain ka, oh. Sino nga kayo? Jim, inumin mo na itong mga gamot mo. Sandra, kain ka na. Tita Helen, bakit siya nag-aalaga kay Daddy? Sandra, she's the best nurse in the whole world. Pag malaki na ako, ibig ko, nurse rin ako. Ako rin, aalagaan ko si Daddy. Tita Helen, bakit hindi kami nakikilala ng Daddy? Ano ba ang sakit niya? Gagaling din ang daddy niyo. O sige, kumain ka na.
Anong pangalan mo? Niloloko mo ako eh. Sinong daddy at mami mo? Ako si Sandra. Ang mami ko, patay na. Tagal na. Ang daddy ko. Sandra, baka mapagod ang... Bakit ka ba nakikialam? Nag-uusap kami ng daddy ko ah. Ano ba? You're a bad girl. Mabait ang nurse ko, inaaway mo. You apologize to her. Ayoko! Ayoko! Kanina bang anak yun? Sa akin. Anak ko siya. Jim, nananaginip ka ng masama. Jim, nananaginip ka ng masama. Ako. Sino ako? Jim, isipin mo. Sino ako? Isipin mo, Jim. Isipin mo. Sino? Isipin mo. Isipin mo. Hindi ko kaya. Kaya mo. Kaya mo, Jim. Jim, kaya mo. Kaya mo, Jim. Ikaw si Jim. Jim, ako si Christy. Ako si Christy, Jim. Isipin mo bakit ako nandito. Isipin mo bakit ka nandito, Jim. Dr. Jaime Andrade, ikaw si Jim. Jim, isipin mo, kaya mo. Jim, ako si Christy. Jim, ako si Christy, kaya mo. Jim, kaya mo. Isipin mo, kaya mo. Kaya mo, Jim, isipin mo, ako si Christy. Christy, may sakit ka ba? Hindi, wala. I think you've been working too hard. Baka ma-overfatigue ka. Bakit hindi ka muna magpahinga? Wala naman ito eh. Napuyat lang siguro ako kagabi. Jim, bakit? Alam mo, I think you need some new things to see. Hayaan mo bukas ipapasyal kita. Salamat. Ikaw nga si... Helen. Helen. Kaano-ano nga kita? Ha? Ako ang kapatid mo. Oh, kainin mo na to. Bukas ipapasyal kita. May ipakikita ako sa'yo. Kukuha lang ako ng soft drinks. Talaga bang wala ka na alala ngayon? Dito. Hindi mo ba nakikilala kung sino nakalibing dito?
At ano? If you're playing a game, I beg you, stop it. Ano? Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Tinutulungan kita. Tulungan mo naman ang sarili mo. Ako ang pinaglalaroan ninyo. Tayo na. Daddy! Roxanne! Roxanne, teka muna! Teka muna, Roxanne! Helen? Jim? Bakit? Ano ginagawa mo rito? Jim? Hindi ka pa ba umalis? Helen! Jim, kilala mo na ako? Kilala mo na ako? Jim! Jim! Umalis ka na! Ha? Paano man ako si Sandra? Wala kang anak dito! Lumayas ka! Jim, si Sandra! Jim, ang anak ko si Sandra! Jim! Jim, ang anak ko! Ibalik mo! Jim! 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 Jim, ibalik mo sa akin si Sandra! Ibalik mo sa akin si Sandra, Jim! Alis ako kung gusto mo. Alis ako kung gusto mo. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Jim, maawa ko. Jim! Helen, Jim, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Halik ako sa kamay mo. Halik ako sa talampakan mo. Ibalik mo lamang sa akin ang anak ko. Tita Helen, bakit niya ba't naman sinasabi yun? Ano ka ba talaga siya? Jim! Sandra. Jim. Jim, minsan nasabi ko, I do not know how a mother suffers. Hindi ako isang ina. Ngunit parang nararamdaman ko ang sakit na maging isang ina. Christy.
Naluloko ka na ba? Ikaw ang naloloko, Jim. Ikaw! Sising alipin ang ginawa ko sa'yo. Binigay ko sa'yo ang buo kong sarili. Dahil lamang sa isang tawag sa telepono na hindi naman yun ang naging dahilan ng pagkamatay ni Miding, hindi mo na ako napatawad. Ginamit mo ko. Inanakan mo ko. Pinagpalipasan mo ng oras. Pinagparausan mo. Lahat! Kinapalang ko mukha ko. Pinagsiksikan ko ang sarili ko sa bahay na ito. Hinamak mo ko. Pinarusahan mo ko. Nilampaso mo ko. Binaboy mo ko't lahat, Jim! Hindi ka isang Diyos. Inapi mo ang aking pagkababae. Inapi mo ang aking pagkaina. Nilason mo ang pag-iisip ng aking anak. Bakit, Jim? Dahil babae mo lang ako? Babae lang ako? Oo, babae ako. Lalaki ka, pero lalaban ako! Mababawi ko ang aking anak. Kung alam mo lang, Jim, tiniis ko ang lahat sa loob ng maraming taon. Dahil gusto kong gampanan ang papel na hindi natapos na Miding. Gusto kong hugasan ang aking kasalanan. Dahil ako isang tao. Hindi ako hayop. Tiniis ko ang lahat. Dahil mahal kita! Alam mo, Jim, all you have to do now is listen. And listen very well. Bigyan mo ng pagkakataong magsalita ang iyong puso. At pakinggan mo mabuti. Sandra, be a good girl. Take care of Daddy and Roxanne. Baka hindi na tayo magkita eh. Promise me na ibibigay mo sa akin yung hinihingi kong gift sa'yo. I promise, Tita Helen. Mamahalin ko siya. Dahil siya ang tunay kong mami.
the best nurse in the whole world. I promise. Take care. Thank you. I love you, Jim. Christy, sige, kumain ka na dyan, oh. Look at Ninang Christy, oh. There's Ninang Christy. Oh, don't cry. Hero. Ninang Christy will get mad. Ma'am. Come on, eat. Come on, eat na. No more, don't cry. Oh, ba't umiyak yan? Pakainin niyo, baka nagugutom. Come on, eat like this. Want this? Oh, there's Papa. Oh, look at Papa. Oh, here, oh. Sandra? Roxanne? Ang mami niya. Mommy? Wag. Salamat, Jim. Ang puso pala. Kahit maging bakal pa, susi mo. Ikandado, kahit ihinang pa. Pilit ito magbubukas kapag umiibig ka. Mahal kita, Christy. Buksan ang pusong minsa'y nagtampo. Mamamasdan muli ang kagandahan ng mundo. Walang habing mananatiling nasa'yo. Basta't limutin mo anumang sakit nito at ipaanod mo sa agos ng panahong tumatakbo. Alalahanin mo